Isang magandang umaga po rin sa inyo sa pagkakataong ito na kayo po ay nakapunta at nakapasyal dito po sa aming himpilan sa bayan ng Lopez. Una po sa lahat ay pagbati ng isang magandang umaga, lalo tigit po sa ating butihing mayor, sa ating provincial director na si Police Colonel Romulo Albasaya at sa ating regional director po na si Police Brigadier General Ansel M. Marantan. Sa kanilang pamumuno at paggabay na ipanatili po natin ang katahimikan kayo sa bayan ng Lopez na paminsan po, meron po actually noong April po yung last naming insidente na meron pong napatay na dalawa na magamat po yun ay na-arresto na parehas po yung main yung namaril o yung suspect ngayon po nakakulong na at gumugulong na po yung trial. So sa kabuuan po ang bayan ng Lopez ay matahimik at para po sa kaalaman po ninyo na ang buong June po ay wala po tayong buong June wala po tayong 8 focus crime na naitala. Yun lang po yung sa mga road crash. Hindi naman po talaga maiwasan minsan kasi talagang dahil sa road conditions, minsan sa pagod na rin po ng mga drivers, hindi po minsan, pero mga minor lang naman po, wala naman po fatality. Okay po, ang kapulisan ay pinigting po yung police visibility, police presence sa vicinity ng ating mga eskwelahan at pakikipag-ugnayan po sa mga barangay officials, school official, barangay and school officials para po sila po ay makatulong din sa amin sa kapulisan dahil alam naman po natin na ang bilang po namin sa kapulisan ay talaga pong kulang at marami din po talagang mga tasking. Kaya hinihikayat po namin ang barangay, ang school na magkameron po ng pakikiisa para mga force multiplier po ba. Tuloy, nung Monday po nakipag-participate po kami sa school kasama po yung ating mga kapulisan na mag-assist po sa pagpapasok yung ang traffic assistance para po maiwasan din po yung mga aksidente. Yung mga papasok sila minsan nasabitan ng single or mga tricycle. Kasi minsan po ang mga bata minsan kulit, excited po pagpasok kaya tumatakbo, minsan bumibitaw doon sa kanilang magulang, tumatakbo na po agad may mga parating po sasakyan po. Kaya po nagpapasalamat din po sa aking mga kasamahang kapulisan dito sa Lopez na aktibo po silang tumutupad at tumutugon sa kanilang mga tungkulin. Tuloy din naman po ang aming isinasagawang mga operation at mga monitoring at pakikipag-ugnayan din po sa iba't ibang ahensya, lalo tigit po sa PDEA. Tuloy po, nagpunta po ako doon sa tanggapan ng PDEA nung nakaraan na nakauwi ako kay Sir Magpantay. Nung makakausap ko nga po ay kasama ko rin po pala sa Cam Norte. Way back 2010 pa po kami. Pagkadating ko nga po namin, sabi ko parang pamilya sa akin. Siya na rin po yung nag-recall. Yung magtanong nga kami ng tao na kung kailan siya naroon ay nagtugma. Siya po yung kasama ko. Kaya po, sabi ko nga po, kung meron silang monitor dito, pagtulungan po namin. At kung may provide naman po kaming information sa yung exchange of information para po mas mapadali yung mga operation po ba na at mahuli, pasugpo ang mga tao na nai-involve sa illegal drugs. Kung nanggagaling ng Lucena, halos wala naman po dito talaga, Lucena, gano'n po Manila, gano'n po yung isang lately na nakuha po namin, gano'n pong Katanawan, na medyo nakakano nga po, medyo although legal age na bata pa rin po talaga kasi 19 years old lang, although marijuana po yung kanilang tinatransact, nakakaawa po kasi nga po ang dyan ay biktima rin po sila. Hybrid marijuana po ba? Hindi naman po hindi pa naman ano pa rin naman po, pero ang revelation nila through online po. Kaya pinapalo pa rin po namin yung source. Karamihan po ngayon, transaction ay online. Pati bayad, nakikipag-ugnayan din po kami na pag medyo tingin nila medyo duda na, ayan po yung inaano rin namin. Talagang kung tayo po sa kapulisan, sa law enforcement agency, nag-evolve din po sila. Medyo tuloy-tuloy po, mayroon po kami mga nahuli noong May and June na mga sex-related abuses cases.
Yan po yung ano, na meron po tayong mga nahuli. Sa rate naman po incidents, wala naman po kaming naitala nitong mga huling mga nagdaang buwan. Opo. At saka tuloy-tuloy po yung mga information dissemination sa mga eskwelahan, sa barangay, o para po mabigyan sila yung mabigyan din ng mga kaukulang seminar, yung mga magulang, mga bata. Sa school din po, kasama po naman yung mga pastors. O, sa may mga priest, pag mayroon po kami mga pa-seminar, para po, hindi lang po limited dun sa bantay lang, din po dun sa, yung sa bullying. Kasi minsan po yung malaking, po yan, epekto sa mga bata na kalalakihan po nila yun. So, mababa po. Kaya sabi ko nga po kanina na matahimik dito talaga sa bayan ng Lopez. Pero meron din po mga isinasagawang intervention. Kasama na po yung mga pag-attend namin sa pagpunta, barangay visitations. At pag-attend na rin po sa mga ABC meeting. Kasi po dito, sa sobrang dami, mayroon pong cluster. Ina-cluster po ni ating butihing mayor para po mas maganda makausap po yung mga barangay officials sa mga appointed. Kaya po ano nila yung mas makadaupang palad at malaman po ba ang problema ng barangay. So ginawa po nila dito na may district. So nung nakaraan po na buwan, nagkameron po ng mga pa-meeting, pinili po namin makapunta po para po malaman yung mga problema ng barangay. Pero sa pagnanakaw wala naman po hindi po ganun kataas. Pero bagamat ganun, meron pa rin po kami mga sinasagawang intervention para po maiwasan at mapigilan. At yun po, tumutugon po yun sa unang nangyari dito noong April. Na kung saan yung Substar, yun po talagang tugma po na siya po talaga yung doon sa CCTV na capture. So, nung mahuli nga po yun, nagtawag po sa akin ng gumaka, inuntahan ko rin po yun at itinawag ko rin po dun sa Cam Norte na nasabi ko sa inyo na dati ako lumasay na sila nga po yung nag-provide na notorious talaga yung tao na magnanakaw, na medyo nagle-level up na, nag-hold up na rin. May latest incident na talaga po siya yung nang-hold up 7-11 died. Yan po yung 95 po. 95 na po. Sa ngayon po, nararating naman yung iba, motor nga lang. Motor. Tapos, pero may mga lugar po talaga na kailangan maglakad. Pero halos lahat naman po motor. Ngayon lang po, ang challenge nga, maulan na. Pero may mga pathway naman na napasok ang motor, kaya mas makakalapit. Ano lang po kami, wala po kami sa Hundagwa na ngayon. Wala na. Oo, kasi nagsarado na rin po yung floor mill. Pero ang pag-ugnayan na lang din po namin sa mga barangay officials, lalo sa mga kapitan po, yun po yan. At saka, swerte nga po talaga kami dito na matahimik po. Medyo mababa na rin po yung threat level ng ating mga kapatid na nandiyan sa kabila. Pero hindi rin po kami nagkukumpiyansa. Mahirap din po kasi, sabi nga po, isa lang ang buhay natin. Yun nga po, ang mahirap po talaga sa isang sa organisasyon na pag mayroong mayroong kamali na banggit nyo na sa dami naman po talaga ng kapulisan iba't iba pinagmulan ay mayroong nagkakaganon. Pero tuloy-tuloy po yung isasagawa yung every week na Thursday devotion na umaating ka po. Yun po yung programa na ating butihing provincial director. So, meron pa rin NBK para po magabayan kami ng mga pastors. So, pag minsan, mayroong kinakausap po namin kasama po ang pastor. Kung may personal man kaming namin na medyo nawawala na, talaga pong kinakausap namin para po hindi na makagawa pa. Ayun po. Para po doon tayo sa pagbabago at para sa kayusan ng PNP at makapagserbisyo ng maayos sa pamayanan at maitaas din po yung moral at saka yung pangalan po ng kapulisan ay maging maayos sa tingin ng mamamayan. Nung dumating po ako dito, may bag po ako dumating pero sa amin naman po sa ngayon, meron pong isang beses lang po yung time na
na nagkameron lang po ng technicality doon sa pagkakabigay nung, although apply namin po ay yun ay commercial na ginagawang bahay. Ang naging ano po, yung commercial ano pa po. Kaya nung ma-review ng piskalya, nag-motion naman po kami doon. Pero meron din po kami na may legal na po ngayon ng PNP. Bagamat may legal po, nagtatanong rin po kami sa ibang prosecution kung ano po yung mas kagaganda. Nag-ano rin po rin, nung nakaraan po, nagkameron ng seminar para po doon sa pagsasampa. Dahil may mga amendment po ngayon ng mga batas. Nagle-level up kapingawan, nagle-level up din po yung atong mga minsan para po ma-remind at maging maayos po yung pagsasampa. Iwasan po yung mga gano'n na maging dismissal. Kasi po, lalo pag drugs, pwede po masampahan ng pulis. Meron po Meron po. Meron po kami dito, si Mark. Hindi ko lang po ang apelyido ni Mark. Yun na po yung dito. In charge. Opo. Siya na po yung tatawagan namin na malapit. Para makapag-witness po during operations. At siya na po yung tumitestigo. Siya naman po ay kahit dito po sa RTC Calawag, under po kami ng RTC Calawag, kilala na po siya. Para bang expert witness na. No more doon sa credibility, hindi na po siya kinatosyon. Accredited media naman po talaga siya, practicing media. Sa suporta po ng ating local government, lalo din po natin Butay Mayor, ay mapalad po ang bayan ng Lopez na talagang ang suporta po niya ay 100%. Magiging 100 pa nga, 120%. Lately po, nung may na-recover po kami na isang Armalite na gamit po natin kasama sa labas. Pero yun po ay voluntaryo niyang isinuko. Yung tao po ay merong previous warrant of arrest ng double homicide at saka attempted murder. So, nung makausap po namin dito na pagtanto po siguro niya na talagang kailangan na panahon. Pero itinuro po niya yung sabi niya may nakatabi pa siya doon. Sabi, bakit di mo gagawin niya noon? Dapat nung LCAP, nakatanggap ka pa sa ng gobyerno. Pero ang ano lang po doon, hindi nga po siya nasambahan ng kaso. So, meron din po kami ang nagkawaran po dito na yung Regional Most Wanted number 1 yung na-arresto po namin. At saka po yung na-arresto po namin noong April sa Antique na nagtago na for 31 years. So, doon pa po namin nakuha. Medyo mahirap din po ang challenge din po yung ganong kalayo at saka paghanap na ganun doon siya pala lang na parang naninirahan na parang ordinaryo na lang. Opo. Pero ngayon po, gumugulong na po yung kaso. So, nung last week po, meron po kami nakuha na dalawang baril, barangay Mabanban, true search warrant, isang 38 revolver, at saka isang 357. Yun po yung mga... Ang isa pa po dito, yung checkpoint kami dito na caliber 45, dala na civilian, pero yun po ay issue ng AFP. So, nasa naman po yung crime lab at pumunta na rin po dito yung nawalan ng baril na enlisted personnel ng AFP. Nagkakaso nga din po siya daw doon. So, may process din po yun, di naman basta niya makukuha yun. So, sa court na lang po siguro niya yung emotion. At saka, yung AFP na po may sa kanya kung ano po ang kung paano nawala. May administrative sanction po sa kanya. Sa amin po sa kapulisan, ang kahilingan po namin sa mamamayan, agaran magulat o i-report sa amin kung may mga kahina-hinalang tao na gumagala sa kanilang lugar. Alam naman po nilang number ng PNP dito sa Lopez. At saka doon sa mga wanted po natin na baka nandiyan lang po sa kanilang mga malapit sa lugar nila. Mas kilala po kasi lagi po sinasabi sa barangay, sa mga barangay officials na mas kilala po nila yung mga kapitbahay nila. Kaya nga po na sinasabi ng mga
higher officer namin sa region na dapat yung engagement namin sa mga barangay officials, mga prop leaders, homeowners, sa mga school, at saka sa mga mamamayan na po sa pangkalahatan ay dapat po maganda yung report ng PNP at ng mamamayan para po mas mapanatili yung tama ba. Mayroon pa pinaghihinalapan, ma-check na po agad, ma-responde yan. Hindi na makagawa ng krimen. Yun po yung ano namin. Huwag po silang matatakot na baka sila balikan. Huwag po silang, yun yung mga dati pong thinking ng tao eh. Baka sila pag nag-report, balikan sila ng tao. So, kaya po parang kinusinti na rin pag hindi nila nag-report.